Attorney Torion, magiging senador ito. Magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen. Magandang hapon po, attorney. Henry, napalunok ako dun sa sabi mo. Oo, hindi ho yun ano ha. Hindi ho yun scripted ha. Talagang bigla lumabas sa bibig ko yun Attorney Wabi. Pero teka muna. Anong katotohanan? Anong nangyari? Totoo bang naaresto na ho si Senator Bato de la Rosa? Honestly, wala kaming balita, Sir Henry, no? Medyo slow afternoon ako ngayon kasi wala akong tulog. May cross-examination ako kaninang umaga. Medyo malaking kaso. So, pagkatapos, nag-rest ako for a while. Ang daming tawag. Isa na nun tumawag doon. Yung aking kaibigan na si Henry Uri. Ang una kong sinagot, tinawagan pa si Henry Uri. Kasi yun ang aking kaibigan. Wala po kaming balita, boss. Wala kaming balita. Opo. Sige, before I give you to Karen, si Senator Bato ho ba ay nasa bansa pa, nasa Pilipinas pa? I think so. I would like to believe that he is still in the country kasi mahal niya yung bansa natin at mahirap din kasi alis ka ng bansa maraming tippers at mga information merchants. So I think he is still in the country. Although I cannot confirm that. Pero Attorney Torion sir, marami po kasing mga trabaho na po na hindi nagagawa si Senator Bato de la Rosa sir. Kumbaga, technically parang absent na po siya sa Senado at may mga mahalaga pong mga aktibidad, mahalaga pong mga paksa po na kailangan pong mapag-usapan, matutukan sa Senado. So, paano po ito? Kayo po bilang hindi lang naman po kayo tumatayo bilang legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, I believe po sa mga nauna nating mga pag-uusap ay kayo rin po ay kanyang isa sa mga malapit at matalik na kaibigan. So, paano po ito? Paano yung mga bumoto kay Senator Bato, mga umaasa na dapat ay nagtatrabaho siya at nasa Senado siya ngayon? Well, that's a very legitimate and valid question. No? It's unfortunate that this is happening. But I would like to believe na yung bumoto po sa kanya at yung umaasa sa kanya at nag-trust sa kanya understands that the first law of nature is self-preservation. I think they understand na kung magpakita siya, sigurado, wala sigurong isang oras, no? Dadalhin siya sa eroplano at dalahin doon sa Hague, Netherlands. Even if there are still legitimate legal questions hanging over the air as to whether or not we are still state party to the Rome Statute, and even if there are valid questions as to whether or not the arrest warrant issued by the ICC can still be enforced in our country today. Apo. Pero attorney, as far as you as a lawyer is concerned of Senator Bato, still the premise of your advice is wait for the local court to sue the senator at hindi ito susuko para madala sa dahig. Is that accurate, attorney? Ang aking I only provide alternative courses of action, Sir Henry, no. Ito pwede mong mga itong alternative, it's up to him to choose. And he's a highly intelligent person. He knows what to do, and I think ang desisyon niya ngayon, kasi kanyang desisyon naman talaga is self-preservation. Oo, yun ang kanyang ginagawa. But I do not have the power to impose my will upon my client. I only propose alternative courses of action, at yun po ang ginagawa natin. But without furthering the information, will you able to still talk to the senator? As of now, wala talaga kaming last kami nag-usap yung mga 2 hours siguro before nalaman ko na lang pagka morning na wala na pala siya sa or late afternoon na nga yun na wala na pala siya talaga sa Senado. Okay. And attorney, nabanggit nyo yung mga course of action. Ito po ay inyong mga suggestion, pero siya lang naman po nabanggit nyo ang makakapag-desisyon para sa kanya. Para sa kanyang sarili din po, at nabanggit nyo, self-preservation po ang kanyang pinili. Pero hindi po ba ito nagpapakita rin na baka naman may mga nagsasabi na natatakot, may kinakatakutan, may nagtatago? Bakit hindi na lang po harapin ni Senator Bato de la Rosa itong mga sabihin na natin posible pong isang pangkaso sa kanya? Well, madali kasi sabihin
sabihin na harapin ang kaso, mag-file sila ng kaso dito sa Pilipinas. Haharapin namin. Promise. Pexman. Oo. Ang problema kasi dito, ibang korte na wala naman talagang jurisdiction na dito sa ating bansa, ay ipinipilit na i-deliver tayo doon sa isang banyagang korte na wala naman talagang jurisdiction sana dito sa ating bansa. So, iba kasing usapin ito eh. This is not simply an issue as to whether or not Senator Bato should be willing to face the music. The music here is a foreign and alien music, and this is another matter. Kung dito sila magpa-file ng kaso, bukas agad siguro kung haharapin namin, i-answer namin yan. Yun ang consistent answer namin. Sana So, kumbaga, susuko din po. Senator Bato will surrender himself to the local courts. if there is a legitimate case filed against him dito at harapin namin kasi alam namin na may depensa kami eh. Mahirap kasi dito, even the warrant of arrest, we were not informed about it. The prior cases filed in the ICC, we were not informed about it. They follow not the adversarial mode, the method of filing cases. Sikreto lahat yung mga proseso nila eh. So, bigla na lang, mabulaga ka lang, meron ka ng warrant. Sa atin kasing bansa, alien yun sa atin. Hindi ganun ang proseso sa atin. Siguro, kaya ibang usapin talaga po ito. Siguro huli na lang po on my end, Attorney Torion, sir, itong mga kumakalat na balita na nahuli na di umano si Senator Bato de la Rosa, wala po kayong kumbaga balita, wala po kayong knowledge. Wala talaga. Okay. Wala talaga. At saka pag may mga ganyan, medyo veterano na ako sa mga ganyan eh. Kasi pag mag-knee-jerk reaction ka niyan at tatawag ka, mag-ping yung cellphone eh. So, at the very least, at least, maano natin na, kulang ang reaksyon dyan. Kasi alam naman natin kung totoo yan, sigurado tatawag yan sa atin. Tayo ang abogado eh. So yun po yung ina-assume nyo po na magiging reaksyon kung bakit may lumutang po na ganitong balita tungkol kay Senator Bato de la Rosa, sir? I'm not saying that it is that main reason, but it is, yun lang ang aking, what you call this, isa sa mga theorya na lumalabas sa aking ulo. Bakit bigla na lang itong lumaan? May tumatawag talaga sa akin. So, dapat ang reaksyon dyan sa mga bagong abogado din is calculated and hindi lang magpanik. Kalma lang. Pero attorney, balikan ko lang. So at this very moment, since 2016, 2017, almost I think 10 years ago, wala talaga hong kaso pang naipapile kay Senator Bato dito sa local court. Wala talaga hanggang ngayon. Kasi the period na nag-assert ng jurisdiction is 2011 to 2019. So since 2016 or 2015 for that matter, 2016, 2017, 2018, 2019 hanggang lately lang talaga kinonfirm, di ba? Nung pumunta si former Senator Trillanes sa Senado, yun ang kinonfirm na may warrant pala talaga. Naging blessing in disguise yung pagpunta niya doon kasi may confirmation na. Noon, ayaw pa aminin. The day before that, ayaw i-confirm ng ICC. Mantakin mo yan. Nung nagpalabas na ng warrant si Trillanes, bumulaga. Kinonfirm nila. Blessing in disguise yun. Meron pala talaga. Yung pagsasampa kung sakali ng kaso sa local court, maaari bang maging ang interpretation dito'y buhay ang hustisya sa bansa and therefore dapat lalong hindi nakikialam ang ICC? Yun. Kasi that is an assertion of jurisdiction within our territorial jurisdiction. So if mag-file sila ng kaso, magiging rason na naman yun ni Atty. Torion. May kaso na dito dapat wala na yung sa ICC, but of course meron silang argumento din against it. Opo, sige po. So para sa mga supporter at nagmamahal din naman kay Senator Bato, sa mga nakakakilala at kaibigan niya, nag-aalala baka nakaposas na ito sa mga oras na ito, pero sabi naman ninyo kung sana hindi po.
Hindi, pero ang isang patunay nga, kung nangyari naman yun, kayo ang una makakaalam. Yes po, yes po. I Oho. would like to believe that. So, sana po. Any message to the supporters? Well, sa mga supporters, let's continue to pray to Allah subhanahu wa ta'ala, no? Siya lang naman talaga nakakaalam kung saan tayo patutungo as a person and as a nation, no? I hope and pray that you will continue to hope that something positive will still happen in our country, and you will likewise pray for the safety of Senator Bato de la Rosa, Tatay Digong, Pastor Apollo Sikibuloy, Senator Marcoleta, si dating Secretary Mike Dipinsor at iba pong mga nakukulong ngayon dahil sa lagay po ng ating bansa. Alright. Attorney, Senator, salamat ha. Thank you po, attorney. Thank you. Salamat. Thank you, boss. Attorney Israelito Bobby Torion, ang abogado po ni Senator Ronald Bato de la Rosa.